Tayo lahat magsatayo at tayo na po'y mag-umpisa ngayong hapon sa ating pong pag-uusapan. And I hope and I believe na itong ating pong pag-uusapan ay hindi na din po ito bago sa ating mga pandinig. Tama po ba, amen? Sapagkat kailangan natin patuloy na marinig. Ngayon po kasi is Year of Commitment. Tama po ba, amen? Sir Mike, mukhang hindi umubra, sir, ah. Ang lamig, eh. Kita tuloy ang mga taba. Wala na talaga may tago, no? Sige lang, talagang hindi nagbago, eh. Masyado kayo seryoso, ha? Ephesians, please. Book of Ephesians, chapter 4. At hindi tayo magpakalalim-lalim ngayon, mapatid. Gusto ko dalhin ko kayo dun sa ating patuloy na maunawaan ang salita ng Diyos. Amen? Gaya na sinasabi ko sa inyo, wala yung ating mahal na pastor. At least tayo po'y pinagkatiwalaan at ako'y nagpapasalamat na tayo binigyan ng pagkakataon na ako'y makapaghayag ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible, Ephesians chapter 4, verse 15, are you there, amen? But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. 2 Peter, please. Chapter 3, verse 18. Very again familiar sa atin to, mga kapatid. Sabi ng Bible, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. Kanina, nabanggit na ng ating mahal na pastor mga talatang ito. But ngayon po, mga kapatid, ay atin lang pong bigyang konti, no? At reminders po sa atin. So, sa ating papapatuloy, after I pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, katapatan. Kadakilaan niyo po sa aming pong buhay. Maraming salamat po sa aming napakinggang choir. Special number, solo, Panginoon. Pangunahan mo, Diyos, ang bawat sa, bigyan mo, Diyos, ng humble heart, teachable heart, O God, lahat ng inyong mga anak na hindi rito ngayon. Ganun din po, Diyos, sa aming mga bisita, upang sila po, Diyos, ay lalabas sa building na ito na mayroon po silang naunawaan mula po sa inyong salita. At ano man po, Diyos, maaaring gawin ng kaaway upang istorbohin ang inyong mga anak, inyong pong gapusin, upang hindi sila maistorbo sa pakikinig ng inyong pong salita. Pangunahan niyo, O Diyos, ang inyong lingkod. Wala po akong sapat na kakayanan, Lord. Ako po'y patuloy nagtitiwala sa inyo at walang ibang pinagkakatiwalaan kundi kayo lamang, Panginoon. Muli, maraming pong salamat. Patawad sa nagawang kasalanan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Be seated, please. Parang mahina yata ang mic, sir. Nung TBL, sinabutahay ako eh. Pati ba naman ngayon? Pambihira naman buhay ito. Oh. Nung Friday, binigay na sa akin ni Sir Mike yung aking oras. Ako na magsasalita. Talagang nandun yung momentum eh. Talagang, ako lang mag-isa, pero talagang yung kamay ko, maatikibong eh. Wala palang ka-sound. Pinatay pa. Alam mo kasi pag kami nagsasalita ang tatlo niyan, pinapauna kaya si Sir Rudy. Si Sir Noel. Tapos ako na. Hindi ko lang kung may galit sa akin si Romer eh. Wala naman ako ibang intensyon. Ako'y gusto ko lang mag-share. Mamaya, Mel, makipag-usap ka sa akin. Hindi ko alam kung may atraso ako sa iyo eh. Ako'y meron lang sanang maging ibahagi lang sa kapwa ko katatayan. Pero walang nangyari. Ewan ko. Dito na tayo. Alright, ngayong hapon, mabutid, hindi tayo, no? Sabi ko nga sa inyo, ito'y familiar na sa atin. Ang ating pag-uusapan ngayon is commitment. Commit to grow in Christ. Because sometimes, sa ating mga sarili, ay ito yung nawawala na eh. Alam niyo ba, mabutid, maaring madali tayong makita, tingnan,
nakikita tayo sa mang bahagi saang avenue man, meron tayong tinatawag na pwesto, pero minsan hindi natin makikita yung ating pagiging committed. Tama ba, amen? Committed to what? For what? To grow. Napakahalaga yung paglago ng isang mananampalataya. Napakahalaga sa isang Kristiyano ang salitang paglago. You know why? Useless yung ating sabihin tayong Kristiyano na hindi naman tayo lumalago espiritual. At hindi batayan kung gaano ka nakatagal bilang isang Kristiyano. Ang batayan, kapatid, sa iyo makikita kung gaano ka nakalago ang ating buhay espiritual. Sabihin na natin, kasabayan ka ng simbahan ito, 33 years or 35, o ilang taon ka na ngayon dito sa ating simbahan, ang batayan dyan hindi sukatan kung gaano tayo katagal. Ang batayan dyan kung gaano kalago ang salita ng Diyos sa buhay natin. Because pinaka-bottom line, sa ating buhay isang Kristiyano ay ang salita ng Diyos. Huwag mong sabihin na tayo ay matagal na sa simbahan natin ito. Ang batayan dyan kung gaano mo pinamumuhay ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ulitin ko, kapatid, useless yung sabihin na matagal na tayo sa simbahan. The question is, kasama mo ba sa paglago ang katagalan mo na sa simbahan? Kapatid, ngayong hapon, gusto natin makita yung ating mga sarili. Growing or grow in grace. But the question this evening, why some Christian today did not grow? I know, ikaw, tayo nakakalam sa ating sarili ngayong hapon. Ay, hindi kita inaatake, but that's reminder sa atin. You know why? Kristiyano tayo eh. Anak tayo ng Diyos. You are claiming you are a child of God. You are claiming you are a Christian. But the question is, talaga nga bang lumalago tayo espiritual sa ating buhay bilang isang Kristiyano? Minsan nagpre-pretend, minsan you are pretender o nagpre-pretend na lang tayo na I am growing. But deep inside, gaano nga ba talaga tayo kalago? Maliwanag dito sa ating binata. Sabi ng Bible, but grow in grace and in the knowledge of what? Our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya dapat dito natin may commit natin yung ating paglago sa ating pong Panginoon. Sapat very sad, Christian this evening, kung tayo habang tumatagal, ay hindi naman tayo malago bilang isang Kristiyano. Nakakalungkot, mga kapatid, sa atin bilang isang Kristiyano, ang ating buhay espiritual ay hindi malago. But nais ko sa inyo sabihin ngayong gabi, God wants all of you to grow your Christian life sapagkat yan ang napakaganda sa buhay natin. Habang tayo tumatagal sa simbahan, tayo ay patuloy na lumalago ang ating buhay Kristiyano. I know and I believe how many times na natin narinig about growing, amen? How many times na natin narinig yan sa ating mga pastor o sinong preacher na nakatayo dito about growing. But the question is, are you growing spiritually? Are you growing in Christ? Sometimes, madali natin pikiin yung ating buhay Kristiyano. Tama ba? Amen? But remember, hindi natin kayang dayain ng Panginoon. Kaya nga marami ditong nagdumaya eh. Hindi nakatagal. Because why? Fake. Ang madalas namin kansawan niya ni Brother Ruel, 10 taon ka muna bago mo papatunayan na talaga ikaw ay lumalago. Kasi minsan mayroong mga gano'n na talagang grabe, o nag-uumapoy, nagbabaga pa. But at the end of the road, where? So, may problema. Gusto ng Diyos na tayo malago espiritual. At yan ang pinakabatayan, mga kapatid. Hindi lang yung tayo lumalago na parang yung pagbabago lang. Hindi yun ang batayan eh. Dapat lahat yan makita sa atin. But very sad, Christian, ngayong hapon na maraming mga ibang Kristiyano ang patuloy at makita natin did not grow spiritual.
Nagiging immature. Alam niyo, kapatid, dapat tayo, habang tayo tumatagal bilang isang Kristiyano, dapat nandun makikita sa atin yung alin? Yung maturity, tama ba? Yung paglago mo bilang isang Kristiyano, makikita sa iyo yun eh. But, ang iba ay talagang, I don't know, parang masabi mo, bakit kaya? Hindi, wala namang nakakalit, pero marinig mo masasabi mo sa isip mo, sa puso, bakit kaya? Pag nandito naman sa church, nandito naman sa simbahan, talagang yung mensahe dito talagang itakabong na talagang matindi ang ating narinig sa ating mahal na pastor. Pero meron pa rin. Amen? Kaya nga kapatid, dyan ang batayan, sukatan sa buhay mo. Huwag ka nang tumingin sa iba. Makikita mo sa buhay, yung buhay espiritual ko, kung ikaw, tayo nga ba talaga malago espiritual. Ngayon ang problema, ito yung I believe na hindi lang sa malaking simbahan. Problema din dito sa amin eh. Na halos ilalatag mo na. Halos yung susubo ba ng word of God, salita ng Diyos, but meron pa rin. Wow, sa mapapawaw ka na lang eh. Pero inisip ko na lang palagi, sabi ko, sa malaking simbahan nga, nangyayari, how much more pa sa tuldok lang na simbahan. Tama ba, amen? But Christian, dito natin makikita ngayon, may problema ang bawat so-called Christian. But the question this morning, this evening, kapatid, makikita natin kung bakit nangyayari ito. Una, sa pagiging inconsistent natin as a Christian. Ulitin ko, bakit pastor nangyayari yan? Sagutin ko rin. Kaya nangyayari nyo, kapatid, kung bakit nangyayari yan sa atin, praise the Lord kung hindi nangyayari sa iyo. But some, bakit nangyayari itong mga bagay na ito na hindi natin makita yung paglago talaga sa isang Kristiyano? You know why the problem is? Yung pagiging inconsistent ng isang Kristiyano. Ano ba sabihin inconsistent? Hindi tuloy-tuloy. Kapatid, 1993 ho ako na-save. Sumemplang ako ng 1 taon kalahati. Bilangin mo yun, 93, 99, 97. So, may gap. Diyan lang ako tinalo ni Brother Noel. Kasi siya, tuloy-tuloy siya. Hindi siya nag-backslide. Hindi ko alam, hindi ko na nakita siya noon eh. Pero, kasabayan ko yan, 1993, kami. Yeah. May gap. Bumalik ako noong 1999. So parang, kung bibilangin mo, 93, at yung, kung isama mo yung isa't kalahating nawala, kung tuloy-tuloy sana is 32. Tawa sa Mac? Cannot be? 97, no? Kasi hindi pa siya napapanganak noon eh. 32. Imagine niyo, kapatid. Yan yung naging problema because of that. Yung pagiging inconsistent. Alam mo, kapatid, sa pagiging Kristiyano, tayo naman nakakaalam yan eh. Personally. Kung gusto maging maayos tayo at makita sa atin yung ating patuloy na paglago, dapat nandun yung consistency natin. Amen? Hindi makita sa atin pagiging inconsistent natin. Alam mo, kapatid, madalas kong ini-example po ito eh. Sa larangan ng sports, especially sa boxing, hindi ka matatawag na champion kung yung practice mo sa pagiging boksingero ay kung maisipan mo lang mag-practice. Tama ba? Sa larangan ng shooting, shooter, pag yan ay pinabayaan mo, pag yan ay napabayaan din na isang shooter, at maisipin na lang din niya, pag maisipan niya na mag-practice siya, then hahawakan niya yung kanyang pang-practice na barrel, then saka siya puputok. Yung maisip lang. Huwag mong sabihin na nandun yung tinatawag na mahihit mo kagad. Ano bakit? Kulang ka sa practice eh. Tinanong ko yan that time si Tito Hinergo.
Sabi ko, Uncle, bakit every time na pupunta dito sa ano yan nakatira sa dagat pa eh. Hawak-hawak niya palagi yung kanyang sniper rifle. Alam mo dong, kailangan namin yan. Every time, ano yan, killer ng ibon yan eh, killer. Wag lang pumakita yung hindi, wag kang hindi pilikmata yon. Yung ibong puti, pugo tuloy, nangyari ka tuloy, pugo. Basta wag lang siya, ano yan, maayos pa yung ano niya, maayos pa yung kanyang katawa, wala pa siyang tama rin sa tagiliran niya, umiikot yan doon sa pispan. Mambihira, sabi ko. Yun ang sagot niya sa akin. Dapat wag mawala ang practice dong. Kasi sniper siya eh. At alam mo naman, one shot, one kill. Ay paano kung pag wala kang practice at inconsistent yung practice mo? Ay di pag pumuto ka, instead, natamaan mo yung pinupoint mo, hindi mo matamaan. Kapatid, the same. The same yan sa ating buhay Kristiyano. Kung inconsistent ang iyong pagpunta sa church, inconsistent ang iyong prayer life, inconsistent lahat, inconsistent ang giving mo sa Panginoon, kapatid, malabo ka sa dura ng pusit, lumago. But if you have this consistency, ang ginagawa mo sa Panginoon, hindi mo na namamalaya sa sarili mo, you are growing Christian. Kapatid, wag na tayo magpakalaot-laot. Alam naman natin yung ating mga sarili. Tama ba? Amen? Sabi ko sa inyo, kapatid, lahat ito ay narinig na natin. Ito na lang ay reminders, paalala sa atin, sa bawat isa sa atin, sapagkat minsan nakakalimot tayo. Amen? Kaya mahalaga, kahit saan larangan ng buhay, dapat nandun yung iyong hindi pagiging inconsistent mo sa buhay mo. Inconsistent ang decision mo. Ay, mahirap yun. Kapatid, palagi ko na sinasabi sa sarili, salamat may Biblia. Salamat sa salita ng Diyos na kung saan mayroon tayong batayan mula sa salita ng Diyos na kung saan ito'y patuloy na magpapaalala sa atin upang tayo ay patuloy na lumago bilang isang Kristiyano. Napakahalaga. Ito yung kailangan ng bawat isa, yung pagiging consistent natin. Dapat hindi inconsistent. Nagpapakita yan, pinapakita natin yan sa ating buhay bilang isang Kristiyano upang ikaw ay patuloy na lumago. Amen? Amen? Hindi kailanman lalago ang isang mananampalataya, ang isang anak ng Diyos, kung ang ginagawa mo sa harap ng Diyos ay pitik-pitik lang. Pag naisipan natin mag-church, pag naisipan natin lahat, mag-involve, pag naisipan lang, mahirap yun, kapatid. Napakahirap yan sa isang Kristiyano. Napakahirap na attitude po yan, mga kapatid. Ito yung napakaganda sa buhay natin. Ganon din, patuloy sa buhay Kristiyano natin na dapat tayo ay patuloy na makita natin yung ating patuloy na paglago. How? Paano, pastor, natin nasabi yan? At magiging consistent yung ating ginagawa. Number 1. Maagang fellowship natin ito. Sana si Pastor Dex madali mag-preach yan eh. Masaglit lang yan. Maaga makauwi. Number 1. If you want to grow your Christian life, put in your mind, and I believe and I hope na ito'y makakatulong sa atin. Be faithful to your commitment. Be consistent to go in service. Consistent, dapat nito yung ginagawa natin sa harapan ng Diyos. Dapat tuloy-tuloy tayo. Amen? Tuloy-tuloy tayo. Lalo na sa ginagawa natin sa harapan ng Diyos like this. Kala ko may tatabla ngayon ng hapon eh. Kasi baka nakatunog sila, wala si Owen eh. Yeah! Pero kapatid, tama yung ginawa mo. Tama yung ginawa natin. Salita ng Diyos ang pinunta natin dito sa ating simbahan. Amen? Patuloy pakikinig ng salita ng Diyos.
Yan ang ating ilagay natin sa ating puso at kaisipan. Sapagat yan naman ay turo sa atin ng ating mahal na pastor. Sino man ang tumatayo dito sa kanyang pulpito, dapat tayo patuloy na makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Be consistent sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat nandun yan, mga kapatid, kagaya ng ating ginagawa ngayon. Napakaganda na ito'y palaging maisip natin. Ulitin ko, hindi batayan kung gaano na tayo katagal na pagiging Kristiyano. Ang batay yung ating consistency sa ating ginagawa sa harap ng Diyos. Tandaan niyo palagi mga kapatid, ikaw, tayo, ang patuloy na magsusulit din yan sa Diyos. Tama ba, amen? Hindi ang ating pastor, hindi kung sino pa man, hindi si brother ganito, hindi si sister ganito. Ikaw, tayo, ang patuloy na magbibigay sulit niyan sa harap ng Diyos. Kaya gawin mo ang tama. Gawin natin ang tama. Huwag kang tumingin kanino pa man. Kung alam mong tama, gawin mo. Dapat nandun yung consistency natin. Kung gusto natin patuloy na lumago. Second, bilis talagang, hinahanda na. Be rooted. Maging rooted tayo. Be rooted the Word of God to grow. Alam nyo ba, kapatid, kung bakit minsan ay ganun-ganun lang na iwanan natin ang church? Iwanan mo lahat anumang mayroon tayo sa church. You know why the problem is? Hindi ka kasi rooted ng Word of God. At ang pinakalinyada yan, mga kapatid, sa ating buhay bilang isang Kristiyano, kahit sang angguluman tayo ilagay. Kung ikaw, tayo ay rooted ng Word of God, I believe ikaw ay patuloy na lalago. Kung kulang tayo sa salita ng Diyos, believe me, hindi ka talaga lalago. Malabo talaga tayo lalago. At hindi paglago ang ilalagay dyan. Hatred, ano pa man, problema, ano pa man. Because kulang tayo. Hindi tayo rooted. Ang kaya nga palaging challenge tayo din ng ating mga pastor. Salita ng Diyos, salita ng Diyos, salita ng Diyos. Palagi ang dapat nagmumutawi sa iyong isipan at puso. Amen? Kung wala, kapatid, kaya makikita mo, may mga Kristiyano na madaling bumagsak. May mga Kristiyano madaling ma-offend. May mga Kristiyano nawawala sa gawain ng Diyos. I-trace mo kung anong problema. Salita ng Diyos. Para bang ang ugat hindi ganong naugatan ng gusto. Tama? But kung yan ay rooted ng Word of God, sa puso't isipan niya, kahit anong dilubyo yan, hindi mo kayang tumbahin yan. Amen? You grow. Rooted ng Word of God. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Huwag ka nang tumingin sa iba. Tingnan na lang natin, pakiramdaman natin yung ating sarili. Kasi ikaw, tayo ang patuloy na magbibigay sulit niyan sa Diyos. Kung anong klaseng buhay Kristiyano ang ating daladala. Amen? Abay, pambihira. Ilan na itong magsimbahan natin, sir? 35 na? 34. O, imagine mo yan. 34 years na po ito sa darating na January. Pero kapatid, kamusta yung ating buhay Kristiyano? Masasabi mo ba sa iyong sarili, masasabi mo natin sa ating sarili, Pastor Lex, hindi ako yan, sapagat ako still growing. Oh, praise the Lord. Amen? Yan ang maganda. Sapagat ito yung ina-apply natin patuloy sa ating buhay Kristiyano. Be rooted, the Word of God to grow. Third, you desire to grow. Nandun yung ating pagnanasa, kagustuhan na ikaw, tayo ay patuloy na lumago ang ating buhay Kristiyano. Huwag nating pikiin ang ating buhay Kristiyano sapagkat alam niyo bakit? Kapag ang isang pag wala tayong ka-desire na lumago ang ating buhay Kristiyano, hindi mo na namamalayan, tumatagal ka na wala tayong laman. Tama ba, amen? Pakaramdam mo sa sarili mo, you are growing. But deep inside, you did not grow as a Christian.
Mahirap yun, kapatid. At darating ka na lang sa punto na makita mo ang sarili mo, nandito ka na sa baba. Bakit? Fake. Pinik natin. Ay mahirap pag na-effect natin ang ating buhay Kristiyano. Hindi mo talaga makita ang paglago. Dapat natin gawin patuloy, mga kapatid, at gustuhin natin, desire natin na ikaw personally, huwag mo ipasa sa iba, personally, yung desire mo sa sarili mo to grow your Christian life. Mahirap yun, nandito tayo sa church. Mahirap na ikaw ay tinawag na Kristiyano, but you did not grow your Christian life. Napakasarap. Alam niyo, kapatid, masarap mamuhay na tayo ay sa Panginoon. Amen? Mahirap. Salamat nga, tayo inilagay nandito tayo. May pagkakataon tayo nagkakasama-sama. May pagkakataon na tayo nagsama-sama sa pagtuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. At yun ang pinakabatayan natin bilang isang mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos. Third, fourth, be sincere to grow. Oh boy. Alam nyo, kapatid, naranasan ko na rin. Hanggang ngayon, 93 ako na-save up to now, 2025, at sa mission, 15 years. But, kapatid, marami na ako na-encounter ng mga Kristiyano na ito yung kanilang problema. Hindi sincero sa kanilang buhay Kristiyano. Amen? Kaya nakakaranas tayo. Nakakaranas sila ng mga bagay na hindi rin nila gusto. Bakit? Hindi sincero eh. Walang kaseryosuhan sa kanilang buhay bilang isang Kristiyano. Hindi sila seryoso to grow. How many times natin nababasa ang Biblia? How many times na tayo nakakapakinig ng preaching about growing, ang topic growing. But the question this evening, how? Talaga nga ba ikaw ay malago na? Talaga nga ba tayo ay malago na? Kapatid, you apply. Alam niyo kapatid, dito sa atin, sagad na tayo eh. Alam niyo, kayo, halos, isipin niyo yun. Kung bakit nangyayari pa yan. May problem eh. Pero kung yan ay ginawa mong seryoso, every time na ating narinig sa ating mga pastor, lahat ng salita ng Diyos o sino man, at yan ay naging tinanggap mo, kinip mo, at sineryoso mo, kapatid, wala ako sa ganitong klaseng kalagayan ngayon. Kung the time ay hindi ko sineryoso ang Panginoon. Amen? Yeah. At yan sabi ko sa inyo, ito yung napagandang buhay na patotoo. Makita natin. Pero kita nyo naman. Pero bakit may mga iba pa rin na bumabagsak? Ba't may mga iba pa rin na nawawala sa gawain ng Diyos? Yan ang kasagutan. Hindi sila seryoso sa kanilang paglago bilang isang Kristiyano. Tama na ito. Pitik-pitik lang muna. Bahala na sila dyan. Tama na yung pasok, uwi. Pasok, upo, uwi. Pasok, upo, uwi. Tama na muna yon. Then, pag ganyan ang ating attitude, hindi natin namamalayan, wala ka na. Kagaya ng mga nangyayari ngayon, no? May mga nawawala at may mga nagwawala. Amen? Hello? May nawawala at may nagwawala. Yan ang buhay Kristiyano. Tama ba? Amen? Because you did not grow spiritually. But Christian, this evening, kailangan nating lumago ang ating buhay bilang isang Kristiyano.
Napakaganda na iyan ay patuloy nating ilagay sa ating puso't kaisipan. Wala nang iba. Ang sarap, tandaan niyo po ito, ulitin ko, ang sarap maging Kristiyano. At sa pagiging Kristiyano natin, masarap din ang pakaramdam na ikaw mismo, nararamdaman mo sa sarili mo, you are growing Christian. Amen? You are growing Christian. Ano bang purpose natin? At ano ba tayo, matawag tayo na Kristiyano? Dapat nandun makita sa iyo yan, makita sa atin yan. Maaaring hindi mo narinig, pero may mga taong, ay sige ganito, ay sige ganito. Talagang makikita mo yung Panginoon sa kanya. Bakit? Lumalago yan bilang isang Kristiyano. At hindi yan nananatiling bansot na Kristiyano. Yan ang mabigat pag tinawag kang bansot. Ano ang ibig sabihin yun? Hindi ka lumalaki. Mabigat yun pag tinawag kang you are a bansot na Kristiyano. Gusto mo noon, tawagin kang bansot na Kristiyano. Baka may mga bansot talaga, pero malago naman ang kanilang buhay Kristiyano. Eh, matangkad ka nga. Hindi ka naman lumalago. Ay, doon ka na lang sa bansot or pandakikok na lumalago ang kanyang buhay Kristiyano. Amen. Wala sa sukat, laki yan o liit. Ang sukatan yan kung ikaw ay malago bilang isang Kristiyano. Tabi-tabi po doon sa mga pandakikok, sinampul ko lang ho. Pero yun naman talagang katotohanan doon. Ha? So, yun ang kailangan natin. Maliit nga yan, pero talagang makita mo naman yung kanyang kaseryosohan sa gawain ng Diyos. Isang taon pa lang, pero nandun yung kanyang consistency. Amen? Then, last, mambihira talagang, sabi ko si Pastor Dex, talagang maiksi lang yan, bumira eh. Isuot nyo na sapatos nyo. Kasi itong last point na ito, madali lang to. Isuot nyo na. Kasi pinapanginanginan nyo pa eh. Not only to desire, not only to grow, but stay connected to you to grow. John chapter 15, please. Para naman mainat-inat yung inyong mga kamay. John. Para may bukas kayo. John, tingnan natin kung sinasabi ni John. 15. Sabi ng Bible, John chapter 15, verse 4. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except the abide in me. Kapatid, yung ating connection, parang ano yan, connection yan para sa parang ugat sa sanga. Pag tayo ay humiwalay sa sanga, wala na. Ang ugat, di na yan lalago. At yan ay mamamatay. Tama, amen? Connection yan. We can live as a Christian without genuine connection of God. Patay ka. Kaya dapat nandun tayo yung connection eh. Makikita natin yan. Tandaan po natin, kapatid. Walang Kristiyanong lumalago na hiwalay sa Diyos. Amen? Walang Kristiyanong lumalago na hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Walang kadisay-disay sa salita ng Diyos. Hindi natin masasabi yan ay connected kung walang oras o pakikipaglaan sa Diyos. Kapatid, ikaw nakakaalam yan. Tayo nakakaalam yan. Hindi si ganito. Ikaw, tandaan nyo palagi ko sinasabi ito, between you and God, ang nakakaalam kung anong klaseng kondisyon mayroon tayo sa harap ng Diyos. Amen? Wow. Yan ang napakaganda dyan sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Kaya nga kapatid, tandaan natin palagi, no? Sabi ko nga, how many times, mismo sa ating mga pastor, ating narinig to about this, ikaw ay committed to grow, at kailangan talaga yan. Kailangan mo yan. Huwag mong i-disregard. Huwag nating baliwalain.
Dapat nandun yung ating commitment to grow. Commit to grow sa Panginoon. Yeah. After this, I don't know kung anong gagawin mo. Parang naglusot dito, labas sa kabilang tainga. Kapatid, hindi naman ako dinadaya mo eh. Ikaw, dinadaya mo, dinadaya natin ang sarili natin. After this, magkakahiwalay-hiwalay naman tayo. Tingnan natin kung ano yung application na dapat nating gagawin. Alam nyo, mga kapatid, dito sa atin, halos, palagay ko, halos lahat ng amin nyo narinig na natin, lahat ng mensahe na papakinggan natin. Alam mo, kapatid, kung bakit nangyayari yon? Kasi parang passive lang sa atin eh. Tanggapin natin ang totoo. Parang passive lang sa atin lahat. Ang bibigat ng mga binibitawan dito ng ating pastor, ang bibigat ng mensahe. Sa sobrang bigat nga, hindi na kinakaya eh. Sa sobrang bigat ng mensahe na marinig natin. Pero kapag nakita ko kung bakit nagkaganon. Pagkarinig sa kabilang tayo, pasok kabilang tayo nga lalabas din. Ang problema ng bawat mananampalataya, ang problema ng bawat Kristiyano, application. After this, without application, ikaw pa rin yan. Di ba? Napakasimpleng. 1 plus 1 equals 11 lang yan eh. After this, then pagpasok sa kabilang tayo na lalabas, then after this, walang application, ikaw pa rin yan. Lalabas ka sa building natin dito, then ikaw pa rin yun. How to grow? Now, kapatid, mangyayari lang yan kung i-commit natin sa Panginoon lahat ng ating mga narinig ngayong hapon. Amen? Kapatid, magpakatotoo na tayo. Sarado ko na. Sabi ko, tatapusin ko na eh. Magsintas ka na rin. Mahaba ang, ang inuman ng kape. Kapatid, ito lang iiwanan ko sa inyo. Kung gusto nating lumago ang ating buhay Kristiyano, dapat nandun yung ating consistency. Nandun yung ating kaseryosuhan sa ating paglago. At ikaw mismo, tayo mismo maging rooted ng Word of God to grow. Because without this, after this, parang passive lang sa'yo, ikaw pa rin yun. Ikaw pa rin yun. Oh boy. Hinapo tuloy ako eh. Wow. Alam niyo mga kapatid, ito yung mga bagay na dapat natin patuloy na makita. Ikaw naman nakakaalam ng ating kondisyon ngayon eh. Kung ito ay parang passive lang sa'yo. Kung ito ay parang, okay lang, si Pastor Dex lang naman yan, hindi naman si Pastor Will yan eh. Oh, you boy. Tandaan nyo, salita ng Diyos yung binitawan ko rin dito. Yung binibitawan din dito ni ating pastor, salita din ng Diyos. Amen? Amen? Of course, magaling nga lang yung ating mga pastor. Di ba? Ganun lang kasimple yan eh. Pero tandaan nyo, salita din ng Diyos yung binitawan ko rito. Amen? Ito rin yung binitawan ko. Every time na magbitaw din ng ating mga pastor, salita ng Diyos din yun. Amen? Kaya walang pinag-iba yan. Ilagay mo sa ating isipan. Ilagay natin sa ating puso't kaisipan. Then, after this, you apply it. Then, makikita mo yung sarili mo. You are growing Christian. At hindi stagnant Christian. Amen? Amen? Yan lang kasimple. Kung gusto mo maging inconsistent, nasa sili yan. Kung gusto mo maging consistent ka sa salita, ikaw rin nakakaalam yan. But I challenge to everyone, if you want to grow, do it. Yung mga points na aking binitawan dito. I hope ngayong gabi ay uuwi tayo na mayroong kahit katiting lang. Katiting lang hinigi ko. I-apply mo paglabas mo dito.
At ako'y naniniwala na mayroong mangyayari sa buhay Kristiyano mo. Amen. Kasi mahirap naman, matagal na tayong Kristiyano, matagal na tayong mananampalataya, pero talagang makikita sa atin na talagang walang paglago. Ay, you're fake. Pinipake natin yung ating Kristiyanong buhay. But, habang tayo tumatagal, tayo sa ating simbahan, tumatagal ka ng Kristiyano, at least nakikita sa atin na ikaw ay lumalago. Wow! Totoo ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ito lang naman batayan yan eh. Salita nito. Without this, you're nothing. Wala. Ito lahat ang batayan. Salita ng Diyos. Kung walang application, wala rin, ikaw pa rin yun. At makikita mo pa rin yung sarili, masasabi natin sa sarili, ba't kaya ganito ako? Matagal na ako pero ba't ganito pa rin ako? You know why? The problem is, without application sa buhay mo to grow your Christian life. I hope na maliwanag po sa atin yan. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Amang Diyos naming mapagpalat makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita na nahayag po ngayon. Kayo, Amang, patuloy na manguna sa inyong po mga anak. Sa aming mga bisita, O God, pangunahan mo din po sila, O Diyos, na naging open sila, naging open ang kanilang puso, naging open ang kanilang mind, O God, sa lahat ng kanilang narinig, O Diyos. Pangunahan mo, Diyos, ang bawat sa, bigyan mo, O Diyos, ng humble heart, teachable heart, O God, upang sila'y makalapit sa inyong Panginoon at mag-pray, Panginoon, sa inyo. Muli, O Diyos, maraming pong salamat. Patawad po, Ama, sa nagawang kasalanan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Your heads bowed and eyes closed. If God's speaking to your hearts, pamagitan po ng mensahe niyan, let's make a commitment to God. Kasama po ang ating families and individuals. Let's come to God in prayer.
Dakilang Diyos, sa banal, ang mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na nahayag. Thank you for using Pastor Dexter, O God. Thank you for a very powerful message, a great reminder to each and every one of us na hindi po namin pikiin, Panginoon, ang aming paglago po sa inyo. And you have a purpose kung bakit nyo po kami pinahintulutan na kami ay mabilang sa isang simbahan that is already made, O God, that is already rooted and grounded with your word. At merong isang pastor, Panginoon, na kung saan matapat na naghahayag ng inyong salita. There's a purpose kung bakit nyo po kami nilagay po dito. At kaya nawa, Panginoon, every time we are here inside your church, nawa, Panginoon, we accomplish, Panginoon, ang aming pong pagpunta po, Panginoon, dito. At ang paglago namin bilang isang Kristiyano, bilang isang anak po ninyo, ang maging baon-baon po namin every time na kami po ay uuwi galing sa inyo pong bahay panambahan. Maraming salamat po sa isang paalala po na ito, Diyos. Purihin po ang inyong pong pangalan sa ginawa niyo po sa amin sa gabi po na ito. Once again, thank you for using Pastor Dexter, O God. Continue to bless him, his family, and his ministry. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen.